Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video, gagawa naman tayo ng whole wheat bread loaf. So ang first na gagawin natin para sa recipe na to is gagawa tayo ng water dough. The water dough ingredients, ito lang po siya. Meron tayo ditong water, and then wheat flour, and then yeast. Kasi i-ferment natin siya overnight para masarap yung tinapay natin. So ilalagay ko siya sa mataas na bowl para kahit umalsa siya, hindi siya mag-overflow or container box or Tupperware na may saraduhan po siya. So haluin natin siya ng spatula. So this dough is malambot po siya ha. Water dough siya. Kasi 1:1 po yung ratio. Kaya kahit spatula yung pang-mix ko, mamimix po siya. So iba naman yung sponge and dough, medyo matigas yung sponge. So yung wheat flour ang i-ferment natin. So i-cover ko to ng cling wrap for 1 hour sa room temperature. And then after 1 hour na naka-room temp, ipasok po sa chiller. Pwede siyang magtagal sa chiller for about 8 hours to 15 hours. So, advance nyo na tong gawin. Pero, if you are in hurry, so, i-room temp nyo na lang po siya ng 1 hour, pwede na siyang gamitin. Pero, observe nyo po pag gumawa kayo ng tinapay, na-ferment overnight yung water dough, iba po yung aroma, lasa, and texture, saka fluffiness. So, we're doing this to avoid using bread improver. Pero I have some recipes I use bread improver. So ito yung mga health conscious that they don't want to use preservative. Matagal po ang shelf life nito kapag sponge water dough or sponge method ang ginamit. Sponge and dough method yung ginamit natin. Iba. Saka yung amoy ng tinapay, iba po. Promise. Iba yung bango na naibibigay. So, ganyan lang po kasimple yung ating water dough. So, uulitin ko ha. Room temp for 1 hour. After 1 hour, ipasok sa chiller. 8 to 15 hours. Pwede na siyang gamitin. Pero pag nagmamadali, i-room temp nyo na lang siya ng 1 hour, pwede naman pong gamitin. Yan. So, gustong-gusto ko tong old-fashioned way ng paggawa ng tinapay na fini-ferment yung mga water dough, sponge and dough. Iba po kasi yung amoy niya talaga. Kasi natikman ko sa Thailand yung sangkaya, yung bread na ginagamit. Ito siya, kapag kinain mo parehas na parehas yung siniserve nilang bread. Ganito kasi yung method na ginagawa. Nagpe-ferment sila overnight. Okay everyone, for the part 2 of our whole wheat loaf bread, meron ulit ako ditong all-purpose flour, plain water, unsalted butter, sugar, yogurt, yeast, salt, and then powdered milk. So, ito po yung itsura ng ating dough na finerment for 8 to 15 hours. Ito siya. Nagdo-double in size po siya sa chiller. So, first is ilalagay ko ulit yung flour dito sa ating fermented wheat flour dough, then yeast, sugar. And then for the milk powder, ilalagay ko po siya dito sa water. And then salt sa water din po. Except the butter. Last always yung butter natin. Make sure totally dissolve yung salt. Di baling matagal haluin. Okay, and then ilagay natin dito. And then our yogurt. So, ganito kabilis gumawa ng whole wheat loaf bread na napakamahal, pero kapag may mga ingredients kayo sa bahay, madali lang po siyang gawin. Speed number 1, as usual, para hindi po siya magtalsik. Okay, it's time to add our butter. Wala nang hari-hari na, so na-absorb na lahat or na-mix na lahat yung ating ingredients. Then, it's time to add our butter.
So, dahan-dahan lang muna ulit. So, ganun lang kabilis, di ba? Shortening or lard can do. Okay, everyone. As you can see, malagkit yung dough. Wag po kayong matakot. Pag na-develop yung gluten and gliatinine ng flour, or we call it protein, magiging elastic and hindi po siya ganyan maging kalagkit po mamaya. So, wag kayong matakot. Continuous lang yung mixing. Pag okay na yung dough, malilinis mamaya yung bowl niyan. Okay, everyone. So, attention. So, as you can see, ayan, iba na yung galaw ng mixer. Medyo pumapalad na siya, meaning malapit na yan matapos. Ako kasi, sanay na akong gumagawa ng breads. Kahit i-eyeball ko siya, alam ko na siya kapag okay. But if you are not sure, always do the window pane test. Ayan, tignan mo, nililinis niya na yung gilid ng bowl. Kinukuha na yung mga dumikit-dikit sa taas. Okay, let's check our dough. Kukuha ako ng maliit na portion for the window pane test. Then, stretch. Stretch, stretch, stretch. Dahan-dahan po ha. Huwag yung pupwersahin. Ayan. So, pag makinis na ganyan, parang translucent na ganyan siya. Okay, na-need nyo po ng maayos ang inyong dough. Okay? I'm always doing this, brushing my working area. Then, kukunin na natin, hahanguin natin yung dough. So, I highly recommended this plastic scraper. Nakukuha po kasi yung nasa gilid. You know what I mean? Yung mga nasa gilid, na dumikit sa gilid ng bowl. Kasi, may timbang pa rin yun, kasama pa rin yan sa mixture. Hinihinayang po kasi ako. So, I scrape it. Okay, like that. Then, ganda ng dough. Ganda po ng dough natin. And then, I'm going to weigh yung total kasi this wheat loaf bread, good for 3, katag pa 500 grams. 1,700. 1,754 divided by 194 each. Siyam na bilog. Kasi loaf yung gagawin natin. So, 194 grams. Sa recipe natin tatlong 500 grams na loaf pan. So, 194 each. Okay. We're done weighing our dough. So, ipipigura natin siya ng pabilog. That. Ganda ng dough. Without bread improver. Kasi water dough yung method natin. Kasi same lang sila ang sponge kasi medyo matigas lang yung dough. Ito, yung water dough malambot. So, the same lang sila na pini-ferment. Okay, let's cover our dough with a cling film, a plastic. And then, rest for 15 minutes. And then, after 15 minutes, i-roll natin siya. Dalawang resting yung gagawin natin. Okay, everyone. After 15 minutes, so ito siya. Magdadas ako ng konting flour para hindi dumikit sa working area natin.
Then roll. Okay. After nating ma-roll, cover it up again, then another 10 minutes na resting. Saka natin siya iro-roll po ulit. Okay, everyone, after 10 minutes, sorry, iro-roll natin siya ulit. Last na to, and then dire-diretso na yung proofing natin. So, ginawa ko na yung dalawa para mabilis. Roll like that. Ganyan po. Ganda ng dough natin. Ang bilis i-manage. Okay? So, grease yung ating loaf pan. This is 500 grams. So, isasalansan ko siya na 3. Okay, ganyan lang po kabilis gumawa ng whole wheat loaf bread na pagkamahal-mahal pag binili natin, pag may ingredients ka lang, then close, then ferment natin or ng about 1 hour. Okay, umalsa na yung ating whole wheat loaf bread. It's time to close. Then, ibibake po natin siya. Medyo naalsahan po ako. Mabilis umalsa po siya kasi bago yung yeast. Ibibake ko siya ng 200 degree Fahrenheit for 1 hour. Okay? Then, dapat 3/4 po siya. Kaso bago yung yeast namin, mabilis umalsa. Wala pa. 45 minutes pa lang. Okay, papasok na natin sa ating oven ang ating loaf. Then, after 1 hour, ready na yung ating loaf. Okay, after 1 hour, and then pinalamig na namin siya. So, ito na yung outcome or output natin. Yung 3 loaf natin. And then, i-slice ko siya kasi wala akong bread slicer machine. So, manual. It's up to you kung gaano kakapal yung thickness na gusto nyo. Ipapakita ko lang yung texture sa inyo. Tadan! Yan po siya. O diba? So, mahal bilhin pero pag ginawa nyo, makakagawa kayo ng magandang whole wheat loaf bread na masarap.